Kabagis, welcome back to my channel. May nagtanong regarding sa ilan daw yung posibleng kilo ang madagdag sa isang fatteners kapag nasa 2 to 3 months na. So sagutin natin yan mga kabagis. Base lang to ha, disclaimer, base lang to sa aking mga experiences na naalaga ang mga fatteners. So make sure mga kabagis na kapag subscribe na kayo dyan, nag-like at nag-comment kayo sa mga videos natin para at least sagot natin in general yung mga questions. Magkaroon tayo ng mga uploads related pa rin sa mga questions ninyo, and just keep on watching. Sa mga nagtatanong pala bakit palaging malinis yung aking mga baboy, every 3 hours mga kabagis sinusunod ko yung kanilang dumi. Yan, binabanlawan natin sila. Kahit mabasa lang konti, matanggal yung dumi sa kanilang katawan, okay na yan. Yan, para mapanatili nating malinis. Kasi kapag malinis yung baboy natin mga kabagis at walang dumi na dumidikit sa kanilang katawan, most especially walang mga chances na makakain sila ng kanilang sariling dumi at makainom ng sarili nilang ihi, then malayo tayo sa mga sakit, mga mikrobyo na ang dala ay sakit sa ating mga alaga. So pagka palaging malinis yan mga kabagis, then ang magandang dyan is walang mga sakit. Kung walang mga sakit, then maganda ang takbo ng kanilang paglaki, maganda yung resulta ng ating mga baboy kasi walang mga sakit. Now balik tayo dun sa question regarding sa ilang kilo ba posibleng mag-gain ng 2 to 3 months na mga fatteners every day. Base ito sa mga nakita kong mga videos din, at based din ito sa na-observe ko. May mga possibilities kabagis na mayroong 1 kilo or 2 kilos every day. May iba pa nga dyan na aabot ng 3 kilos sa mga ganyang klaseng edad ng mga fatteners natin na 2 to 3 months. Depende talaga yan sa klase at sa gaano kalakas yung ating mga baboy kumain. Kaya nga may nagsabi doon na if you want to achieve a good profit sa mga baboy ninyo, make sure daw na paabutin ninyo ng 4 months before ninyo ibenta. Kahit although magastos yung sa feeds, pero yun daw yung mga moment ng mga baboy mga kabagis, yung mga panahon ng mga baboy kabagis na lalaki sila at bibigat, which is tama din naman. Kasi mayroon akong isang baboy noon na i-share ko lang na gusto kong batch nito, kabatch niyan, gusto ko siyang gawing inahin. So umabot siya kabagis ng almost 5 months yun. Almost 5 months. Kasi ang main reason ko bakit ko pinakatay yun is given nung nagsimulang 4 months siya, mahina na talaga siyang kumain. Talagang maliit lang talaga kainin niya. Kaya sabi ko hindi to magandang gawing inahin. So baka mga anak to, ganun din yung kalidad ng mga anak niya na hindi ganun kalakas kumain. So ang decision ko is ipinakatay ko. Kaya mga 4 months na yun, imagine ninyo 4 months mahigit na, almost 5 months. Imagine niyo mga kabagis, walang masyadong hindi masyadong kumakain. Pinakamaliit yun sa lahat ng kanyang mga kapatid, mga batch. Kaya nahuli siya at napagdesisyonan kong gawing inahin. However, yun nga, mahina talaga siyang kumain, so hindi magandang klase. So I decided na katayin na lang. Pero imagine niyo sa ganong klase na walang masyadong kain, pinakamaliit siya, umabot siya ng almost 5 months. Ang kilo na naabot kabagis, live weight to ang naabot na kilo namin is 126 kilos. Imagine that. Pero given na given nan kabagis na mahinang kumain, maliit na pinakamaliit sa lahat yun, pero umabot sa ganong timbang. So what if ito, mga kalidad na mga malakas kumain, malakas kumain yung mga baboy natin, how much more na
ano yan, na ano pa yan mga kabagis, lalaki at bibigat pa yan. So yun yung mga posibleng kilo nila. May nagsabi kapag mag-reach na ng 4 months, there will be a time na again daily gain nila is 3 kilos, 2 kilos, may mga ganong klase na mga kabagis. So mas malaki yung potential na mas bibigat at lalaki yung mga baboy sa ganong edad. Okay, so I hope nasagot ko yan. And also gusto ko ring sagutin yung ano no, yung nagtanong na paano daw natin na ma-make sure na yung ating mga baboy, mga kabagis, ay walang sakit. So again, nasabi ko na yan, linisan mabuti every time na ano, from time to time lilinisan natin. Hindi sila mangamoy, hindi sila makahiga sa kanilang dumi, hindi sila makainom ng kanilang ihi. Kasi mga kabagis, kung ang ihi ng baboy is nakaano lang yan dyan, hindi mo sinusunod at lininisan, may mga possibilities talaga na inumin yan nila, mga ano yan ng mga baboy. Kaya nga tinatawag silang baboy. So inumin nila at yung mga dumi higaan nila. At kapag maano na yan, didikit sa katawan nila, pakainin mo na hindi ganun kalinis, there's a possibility na makain din nila yung dumi. And that's the time po mga kabagis na magkaroon ng mikrobyo yung katawan at mag-cause ng mga sakit-sakit. So yun, linisan lang palagi ang mga baboy natin para maiwasan natin yung mga sakit-sakit nila. And also, that's the reason why connected ito mga kabagis sa ina-advise ko na monthly ang pagpurga nila. Kasi nga, may mga possibilities, kahit anong linis mo pa dyan, may mga cases pa rin talaga na didikit sa kanila yung dumi nila sa kanilang paa. Diba, mostly kapag pakainin natin yung paa nila, minsan pinapatog nila sa feeds tapos mayroon yung dumi. So may mga cases lang, kahit anong linis mo, makakain sila ng dumi nila. Now, that's the time that we really have to do a regular purga na monthly basis. Yun yung pinaka-explanation doon why kailangan ipurga sila in a monthly basis. Hindi lang isang basis, kundi monthly. Dahil kumakain sila araw-araw at may mga cases dyan na nakakain sila ng dumi. So, I hope nasagot natin yun mga kabagis, and please make sure mga kabagis mag-like kayo, mag-comment at mag-subscribe kayo every time may mga videos ay kagaya nito. Kasi yun yung panahon or mga times kabagis na we can definitely compose a content na which is beneficial sa lahat. Hindi yung i-comment ko lang, sagutin ko lang yung comment nyo at ikaw lang yung makabenefit. So we have to do a vlog, i-upload natin para sa lahat mga kabagis at makita at mapanood ng bawat isa sa atin na nandito na ang ang walang ibang tinitingnan kundi yung matuto at makakuha ng mga ideas. Alright? So yun. So actually in-update na kami doon sa Bimig na this coming Sunday kukunin yung 4 dito at yung 3 naman doon sa kabila, yung sa ibang bahay, kukunin din sa kanila yung 3. Now, gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking ginawang inahin kabagis. I-make sure ko lang talaga kasi kung kayo mayroon kayong mga experience dyan na matagal nang mag-alaga ng inahin, gusto ko lang i-closer look sa inyo to kung buntis ba talaga yan. Yan. Ang kanyang didi naman ay lumaki. Yan. Okay, lumaki yung kanyang didi. Tapos hindi naman siya nag-reheat. So i-make sure ko lang kasi magto 2 months na tong buntis. Parang hindi naman magto 2 months na yung buntis mga kabagis, pero parang hindi naman masyadong makita sa katawan. Ewan ko, para baka nanibago lang din ako kasi first time ko. Tingnan nyo, hindi naman siya nag-reheat na. Maliit lang kanyang puwerta. At yan na yung katawan niya mga kabagis. Ang tangkad niya kabagis, di ba? Matangkad at mahaba yung katawan. Malaking baboy. So yan. So I hope nasagot natin yung tanong kanina regarding sa daily gain. Ano ba yung mga posibilidad na mga kilos? Ano yung mga paraan natin upang
maiwasan yung mga sakit at hindi mabansot yung ating mga alaga. So yun, take note of that mga kabagis, importante yan talaga, linisan palagi. Hindi lang natin linisan dahil papakainin natin, kahit hindi natin pinapakain, katulad ito hindi ko yan pinapakain, pero nilinisan ko sila para preparation sa pagpakain nila malinis na, hindi na ganun kadumi. So konting kimbot na lang dyan, pwede na. Alright, so thank you so much again.